Kaya lang, tinanggal yung investigative capability. If you remember, yung salita ni, yung press con ni Miss Claire Castro. Nabanggit doon sa mali-malita na dapat kasuhan o kakasuhan na. Hindi, tapos na, wala na, pinasa na yung report doon sa ombudsman. Hindi nyo man lang sinabi sa taong bayan kung ano nangyari sa report. Ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. Asa na nga? Ayun na nga sinasabi! Asa na nga, ito naman si ate, paulit-ulit eh. Asa na ba? Ako rin, ano rin ako, napapaisip ako, asa na nga ba? Bakit hindi humarap sa flag ceremony? Totoo ba? Ha? Na hindi na makakilos? Totoo ba? Ha? Na hindi na maka-echas? Ayan, oh. Never kami naging ganyan ang mukha ni Bangag. Oo nga, no? Oo, di ba? Yung mukha niyang, o baka ibang mukha ito, patay. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo nagbabalik si Kuya Goods. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At syempre, kung hindi ka pa at bago ka pa lang, meron pa yung button dyan kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. At antabay ka lang ha. Dahil sa dulo ng Kuya Goods, ano ba? Dahil sa dulo ng ating video, pwede kayo ma-shoutout. Simulan natin at pasadahan natin ang mga balita ngayon. Sino ba ang dapat sisihin? Dito sa pagtigil ng investigasyon ng ICI. Palasyo, tinabla raw ang rekomendasyon ng ICI sa ombudsman. Palasyo, tinabla ang panawagan ni Amy. Okay. Gets na natin. Bakit tinabla? May pagtatago na naman dyan eh. Ito Mayor Magalong naglahad ng kanyang saloobin. Sino ba ang dapat dito sisihin? Dahil may nagbida-bidahang isang under na hindi naman daw dapat si Mayor Magalong ay mag-imbestiga. Kundi dapat consultant lang ata ang magiging trabaho niya. Sino ba dapat? Sisihin nyo na kung sino para magkaalaman. At dito sa palasyo, ang panawagan ni Senador Amy sa rekomendasyon ng ICI. Inulit mo lang paulit-ulit. Ngayong may nagtatanong, gurgur na ba? Antabay lang kayo ha. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa dulo ng ating video, baka nandun ka na, isa ka na sa na-shoutout natin. Marami tayong babasahin ngayon. Ito. Pamumuliti ka lang ang banat. Lagi naman ang balat nila yan eh. Yan ang nilahad ng isang Mayor Olaso. Taga-saan ba si Mayor Olaso? Ano pagkakalam natin Mindanao, ano? Walang kailangan sagutin. Defense team ni BP Sara. Tama. Ba't kailangan nyo pang ipatawag si BP Sara? Para saan? Batikusin lagi. Ay, pahiya. Ganon sila eh. Endgame na raw. Endgame na sinasabi nyo? Impeachment? Hindi nga, abante yan. Anak kayo ng bugi. Pinaliwanag ni Atty. Roque yan. Atty. Harry Roque. Balikan nyo yung upload natin kanina umaga. Kung hindi kayo nakapanood, balikan nyo. Para malaman nyo kung ano yung mga bagay-bagay na kung halimbawa ba na si BP Sara ay ma-impeach, dalawa lang ang patutunguhan niyan. Merong guilty at kung meron man diskwalifikasyon. Meron namang guilty at walang diskwalifikasyon. Bulol, Kuya Goods, bulol. Disqualification, English na lang natin. Paulit-ulit na lang sila, endgame. Puro kayo endgame. Hindi nga kayo makakakuha ng boto sa 2028. Endgame pa kayo nalalaman. Hinahanap nila si Bonget ngayon. Nasa na kaya? Maganda na kaya kalagayan? Si Ate Hamarlica nagsabi rito, ano ba? Gurgur na ba? Aray ko. Ano ba ibig sabihin ng gurgur? Wala akong alam dun eh. Kayo ba? Ano ba pakiramdam nyo?
Kasi daw sa isang flag ceremony na dapat atin ito, ay hindi raw naka-attend. Bakit? Pero bago natin na talakayin yan, dito muna tayo. Sino ba ang dapat sisihin dito? Sa pahayag ni Mayor Magalong. Patungkol ito doon sa ICI pa rin. Pasok. Bilang dati pong special advisor ng ICI, ano pinakamalaking pagkukulang nila sa tingin nyo? Na kung kayo ay nandun pa, hindi nyo hahayaan na mangyari yun? Yung investigation, hindi naman kasalanan ng ICI yun eh. Kaya lang, tinanggal yung investigative capability. If you remember, yung salita ni, yung press con ni Miss Claire Castro, Nako. na binanggit niya na you are not an investigator. You Ayun are na. Ayun na ha. Mismong si Mayor Magalong na rin nagsalita rito. Nagbigay kasi ito sino ba yan? Babae na yung talangkera. Ay, palangkera. Diba? You're not an investigator. Ano raw siya? Natigil ang investigasyon. Bakit natigil? Ito, hula natin dito. Talaga namang panakip lang ito. Kunwari, meron mag-iimbestiga pero wala naman talaga. Ang hula natin dito, sabi ni Aling Ledesma, dahil malapit na mabuko, gumawa ng eksena. At sasabihin nila, kailangan imbestigahan yan. Hindi pwede yan. Yun ang balak. Pero, ang utak pala ay sila-sila rin. Di ba? Tama. Sila-sila rin ang utak nito kaya gumawa ng eksena na mag-iimbestiga raw ang ICI. Ano na ICI nyo? Ano niyayabang nyo ngayon sa ICI? Wala naman. May nakulong ba? Wala. Meron ba kayong pinatawag sa Blue Ribbon? Wala. Meron kayong sariling investigasyon. Bakit? Kampi-kampihan. Doon lang yun. Wag nyo nang lokohin ng taong bayan. Tuloy! just a special advisor. Doon ako nagulat kasi hindi naman akong gumawa nung aking designation eh. It was Malacanang ang nag-designate sa akin na investigator and special advisor. Then suddenly there was a turnaround. Biglang tinanggal yung investigative capability. Hindi naman investigator yung mga commissioners, di ba? Aroy. Kaya doon nahirapan. Without investigation, paano ka makakakolekta ng mga ebidensya? Paano mo ma-identify kung sino talaga yung mga responsable? Talagang hindi niya ma-perform yung kanilang mandate. Oo. Mayor, sinasabi po ninyo kulang sila sa pondo, kulang sa sa power na ibinigay sa kanila itong ICI. Sa tingin niyo po ba, yun talaga ang dahilan kung bakit hindi sila nagtagal? O kagaya din nung sinasabi ng ilan na parang naging palamuti lang ang ICI para masabi na may ginagawa ang gobyernong ito para mahabol yung mga may kinalaman sa flood control scandal? Natumbok mo ka, Chacha. Natumbok mo. Sila-sila lang ay mga palamuti at nagpapanggap na tutulong sa investigasyon. Yun. Kung alam lang sana, di sana hindi na nagkagastos-gastos dyan sa ICI na yan. Kung ang resulta rin pala ay wala. May nakulong ba? Wala. May nakasuhan ba? Wala. Hanggang ngayon, itong ICI ay lumalabas na ginawang pang-cover up lang talaga. Eto, Palasyo, tinabla ang panawagan ni Senador Amy. Mamaya-maya, papasadahan natin yan. Kaya ang hirap lang dito sa mga ito. Kahit alam na nila na mali ang pinagagawa nila at ang usapin dito ay kaba ng bayan, sige pa rin ang mga pagsisinungaling. Sige pa rin ang mga banat nila na merong mananagot kunwari. Asa na ba? Ilang taon na ang binibilang. Isa pa lang ata ang nakulong. Isang senador. Ang hiling ni Mayor Magalong dito, tuloy. Well, ayoko naman sigurong isipin na gano'n yung intention nun. Kasi nakaka-insulto naman doon sa mga commissioners at sa amin. Naging membro ng ICI na palamuti lang kami. When in fact, talagang sincere naman kami nung nag-uusap kami. Talagang sincero kami. Kaya talagang kakulangan lang talaga sa power lang talaga. Hirap kami.
Ibig sabihin, gustong-gusto mag-imbestiga ni Mayor Magalong para ilabas ang katotohanan, pero ang katotohanan mismo ang umaalpas. O, matalinghaga, ano? Di ba? Kasi kung gusto niya ilabas itong mga iskandalong ito at may kumokontra, alam na. Alam na. Baka utos rin talaga ng nasa taas yan. Drama lang lahat, ano? Na hindi mo makompel, hindi mo makontempt, hindi ka makapag-pressure na ilabas yung mga ebidensya. Yun, di ba? Kulang na kulang talaga. Mm-mm. So, na-turn over na po ngayon sa ombudsman itong mga documents ng ICI. Positibo po ba kayo na may mangyayari dito? I hope so. Well, ako naman, marami akong naririnig na maganda tungkol dito sa bago nating ombudsman, kay Ombudsman Remulla. No? Kasi marami naman akong kaibigan na maayos. Marami akong maayos na kaibigan dyan sa ombudsman. At sila mismo nagsasabi sa akin na kakaiba. Sorry Mayor Ito lang reaksyon namin. O kung kayo ay maraming naririnig na maganda, yung taong bayan ata ay maraming naririnig na kapangit-pangit talaga. Maging ano na lang talaga tayo. Maging ano ba tawag doon? Matatag. Maging matatag tayo dahil si BP Sara ay gagawan at ginagawan talaga ng kwento. Tama. Oo, tama. Wala silang katigil-tigil sa usapin na yan. Impeachment pa rin ang nasa utak. Dumaan na yung Pasko, bagong taon, dumaan na yung araw ng puso, dumaan na ito, Holy Week. Ito pa rin talaga, inaatupag pa rin nila yung impeachment. Ngayon yung ICI, wala na sa eksena. Naisantabi na. Kasi ang gusto nila, ibang ikwento na naman ang palabasin nila. Itong management ni Secretary Remulla. Mabilis ang desisyon, mabilis ang investigasyon. Kaya let us be hopeful na ganun nga ang mangyayari. Kaya lang, ulitin ko ulit, marami pang nakalabas marami pang hindi nakakulong Lalo na yung mga politiko talagang nagnakaw Ako talaga, gusto ko talaga mga politiko talaga makuan Wag mag-stop sa mga DPWH officials. Gusto nyo merong politiko. Ay, Oo, maghimas yan, rehas. kasi sila naman talaga yung matatakaw diyan So, Dale. under Ombudsman Boying Remulla's watch, you are quite sure na tuloy ang accountability process base po sa mga naririnig nyo. Yeah, hopefully, I'm hopefully sana. Mayor, pahabol lamang po. Saan kaya rin nagkukulang ang pamahalaan? O kung sino ba ang may pagkukulang? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin talaga ma-coordinate at maibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico? Ayan. Magandang tanong. Siguro baka ewan ko ba siguro ayaw talagang pabalik Sino Bakit kaya po ang ninyo ayaw magpabalik? Tanong lang namin, Baka may alam kayo, may nababalitaan kayo. Kasi nakakapagtaka, tagal-tagal ng usapin na yan, hanggang ngayon. Karudi, ano nangyari? Oo, sino rin ba ang nagsalita niya na ipapakancel lang ng pasaporte? Di ba, yung vlogger nilang Pangulo, nagsalita rin, cancel na po. Na-cancel na po ang pasaporte ni Zaldico. Bakit hindi mahuli-huli? Magandang tanong niyan. Asa na si Zaldico? Yung Interpol ba ay kumikilos na ba para ba? Ilang taon na? Mag-isang taon na si Zaldico wala sa Pilipinas. Tama ba? Ayaw siguro. Tuloy. Nasabi yan. Ayaw. Well, marami siyang alam, Siguro pag sayang lang yung mga videos na pinapadala niya, kung hindi yan ma-translate into a document, yung testimony, under oath. Yan dapat ay importante doon para magamit na ebidensya. Sayang lang yung mga video niya na yan. Walang kwenta yun. Pero, nasaan ang effort? Siguro, kailangan talaga na matinding effort talaga na pabalikin siya.
Kaya naman Wala Yorme, Mayor, wala talagang effort eh. Oo, napapagtawanan na lang tayo. Dahil yung effort nila, effortless ang nangyayari. Eto, ang tanong dito. Palasyo tinabla ang panawagan ni Senator Amy. Ano kaya mangyayari sa ICI? Di ba wala na nga? Nagpasa na sila ng napakaraming rekomendasyon at mga dokumento. Oo, kasi nagawa na raw ng ICI ang kanilang trabaho. Kaya doon na sila magpo-focus sa ombudsman na siguro at Department of Justice na lang ata ang bola. Doon na lang nila ata lalaruin ang bola. Tinabla eh. Bakit tinabla? Paano? Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Ate, Sana ang po, tinatanong dito, ang labo, men. Ba't ganon? Ito hindi usapang palengke, palengke, tambay, hindi usapang tambay. Reporter ho ang nagtatanong sa inyo. Huwag kayong magagalit. Taong gobyerno kayo. Baka mamaya magbalat sibuyas kayo. Hindi kayo minumura. Tandaan nyo yan, hindi kayo minumura. Ang tanong sa inyo, ng isang reporter. Ngayon sasabihin nyo sino ang nagjudas? Tinatanong lang. Di ba gusto nyo transparency, sabi ng Pangulo? Kaya nga sinumita na nila at tapos na ang trabaho ng ICI, sinubmit na ngayon doon. Ngayon, humihiling lang ito si Aming, na sana ilabas mo yung full report para naman maging transparent sa taong bayan. Tapos ganyan ang babanat mo naman, Teng naman. Wag naman ganon. Sagutin mo na maayos. Kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Teka lang, te. Ang layo ng sagot mo. Gusto mo i-repeat natin yung tanong ng reporter? Ibabalik ko ha. Maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. Tama naman yung sinasabi, nag-imbestiga na. Bakit hindi nyo pa binibigay yung report? Para malaman ng taong bayan kung sino talaga ang makakasuhan. May tao bang makakasuhan? Meron bang nabanggit doon sa mali-maleta na dapat kasuhan o kakasuhan na? Hindi. Tapos na. Wala na. Pinasa na yung report doon sa ombudsman. Hindi nyo man lang sinabi sa taong bayan kung ano nangyari sa report. Tapos ganyan lang sasagot nyo, anak ka ng bugi. Tuloy. Na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang? 2025 ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito. Ano na nga yung nangyari sa investigasyon, ate? Yan ang tanong. Kasi nakakalula na may mga answer mo eh. Parang, tinanong ka, tatalikod ka, parang ganun ang lumalabas. Tandaan nyo, huwag kayong balat sibuyas. Reaction lang ito. Hindi kami minumura. Sagutin mo na maayos, te. Kasi hindi ka napapaniwalaan ng taong bayan kung ganyan ka. Dahil pag hindi mo gusto yung tanong, gagawa ka ng isang magandang sagot para sa'yo lang maganda. Paano sa amin? Habang naririnig namin yung ganyang panalita, ganyan mga pronouncement, parang nanggigigil pa kami, dapat nga, sana ilabas nyo talaga eh. Diba? Anak ng bugi naman, pahirapan pa pala. Nag-imbestiga sila. Pagkatapos sa investigasyon, wala na. Ilang buwan sila nag-imbestiga. Tapos sasabihin nila, okay, tapos na po ang trabaho ng ICI. Eto na ang lumabas sa report. Meron ho mga involved. Involved si ganito, involved si ganon. Walang narinig eh.
Mapapaabutin niyo pa ba ng 2027 yan? Pangnamana pa noong nakarang administrasyon. At tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. Asa na nga? Ayun na nga sinasabi! Asa na nga, ito naman si ate paulit-ulit eh. Meron na ba? Meron na ba? Meron na ba? Pinasa sa ombudsman. Ngayon sana, oo, ilahad sa taong bayan kung ano napagdesisyonan doon sa report nila. Meron na bang balulong na makakasuhan? Meron na bang congressman na makakasuhan? Meron na bang mga kontraktor na talagang gigisahin? Wala eh. Sabi ko sa alam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Asan? Ito po. So, siguro mas maganda. Ayan, yan na te. Yan na yan. Yan na yan. Ano yan? The ICI in numbers na ano? Ah? Baka naman pondong naubos yan. Te, nagtatanong lang ah. Alak ng bugi naman ka, Rudy. Yan pala ang pinagmamalaki nila. Ang ICI numbers report. Report ba yan? Ang pagkakaalam natin dito sa mga report ha. Alam nyo, pag ganito ng ganito, parang naniniwala na si Aling Ledesma na talagang fake news na talaga eh. Di ba? Tinanong na maayos, papakitaan ito na ganito raw yung report. Grabe. Ang sakit mo sa bangste, ang hirap mo intindihin. Hindi namin alam, sa mo hinuhugot lahat ng mga sagot sa mga tanong na hindi nyo nagugustuhan. Ito raw yung report ha. Pinagmamalaki ni Ateng, ito pala yung report na sinasabi niya. Ateng naman. Talaga ba? Yan na ba yun? Kung makikita nila itong accomplishment report na ito, para masabi naman nilang may report. Asan nga eh? Sinasabi nga ni Ate Aming. Ni Amy Marcos. Ilabas nyo sa taong bayan. Ngayon sasabihin mo kung makikita ba nila itong report na ito? Ano naman ang bugi naman natin? Paulit-ulit na lang tayo. Ang report, isang makapal na dokumento yan. Oo, ganun. Hindi papakitaan mo. ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. Ate nga kaya nga sana. 'Di ba? Yun ang sinabi mo. Hindi marami kang pasakali, ganito yan. Kung ang hinahanap po ng taong bayan, yung committee report o report na galing sa ICI na sinagawa nila ang kanilang pag-iimbestiga, ay meron na ho na isumite doon sa Department of Justice o sa Ombudsman, andun po ang lahat ng detalye. Kung makakahingi kayo ng kopya, baka pwede. Ganon dapat ang paliwanag naman, ate. Binabanatan mo pa ng, alam mo yung pangit sa inyo, ate, puna lang ha. Ang pangit sa inyo, parang, pag tinanong kayo, parang lagi kayong nakasanghal. Di ba? Dapat sinabi mo nilang, okay, ikaw na reporter ka, total yan ang katanungan mo. Ang report ng ICI ay makikita at naisumite na sa Ombudsman. Kung hihingi man tayo ng kopya, pwede naman. Ganun paliwanag man lang. Di sana marerespeto kayo ng taong bayan. No good, no good. Hindi maganda yung ganyang bagay. Talagang naibigay sa mga investigating bodies na mag-iimbestiga patungkol dito. Investigating bodies na mag-iimbestiga. Akala ko ba tapos na at sinumite na. Mag-iimbestiga pa rin ba ang Ombudsman? Kasi kung meron na nangyaring investigasyon si ICI at lumalabas to sa investigasyon nila ang mga pangalan na nakalakip doon na itong tao na to, si Congressman, magnanakaw ito. Dapat mga ganon. Pero hindi na mag-iimbestiga si Ombudsman. Dapat magre-relay na lang sila kung ano yung ginawang investigasyon at siyempre pag-aaralan na lang kung sino yung makakasuhan. Kaya nga kayo nag-imbestiga, kaya nga pinalakad ni Pangulo yung ICI para mag-imbestiga kuno eh. Tapos para mag-imbestiga na naman. Ano ba yun ating naman? Sobra naman. Tama pong sabihin, ma'am, na the Ombudsman and the DOJ will decide kung ano po yung pwede nilang i-share sa public. Yun, based on the dapat. findings. Tama. Magaling yung reporter na to eh. Oo. Dapat yun ang sinabi niya sagot. The Ombudsman and the DOJ, bahala na sila kung magbibigay sila ng paliwanagan sa taong bayan. Hindi eh. Palpak.
Oh, wag magagalit. Taong gobyerno ka. Baka magbalat sibuyas ka. Hay, nako. Walang kailangan ipaliwanag si BP Sara. Paulit-ulit tayo. Dahil dito, masosoplak na sila. Ay, maganda pag-usapan to. Talakayin natin ba? Itong si, alam mo, hinahanap ni Ate Maharlika yung kaibigan niya eh. Si Palaka at saka si Boy, Asa na ba? Nagurgur na ba? Ang tanong lang, ano ba yung gurgur? Hindi ko alam yung gurgur eh. Ikaw ba alam mo yung gurgur? Tatanong lang tayo Kaya si Ate Maharlika, ang title niya, asa na ba? Ako rin, ano rin ako, napapaisip ako, asa na nga ba? Bakit hindi humarap sa flag ceremony? Totoo ba? Na hindi na makakilos? Totoo ba? Na hindi na maka-echas? Totoo ba na stage 4 na raw? Di umano. Ano ba kasunod ng stage 4? Marami nag-comment eh. Marami nagsabi. Ang kasunod niyan, alam nyo na. Tuloy. Ng presidenteng bangag, Aray! kawatan, polboronic, at lahat-lahat na. So ngayon, pinag-uusapan Aray or ko. what. Kasi nga mga kababayan, ito nag-post sila. Yan. According sa ating mga palangga, ito ay lumang picture, right? Rainy, branded shop. Nag-post. Okay, nag-post ng throwback picture or ano ba yan? Or shadow lang siguro yung mata niya na parang anyway, so pinagloloko tayo nitong hayop na ito, yung pagmumukha ng Jotang Genimas na tawatan niyang kapangit-pangitan na impacta na babaeng yan. 'Di ba? So ito panglilin lang. This is more than AI, Sabi lang AI ba to o luma, ganyan. Paano naging mukha ni Bangag yan? Okay? Tunay niyang mukha nung March 18, ito na i-grab ko, guro-guro na. Ngiwi na, sobrang ngiwi na. Paano naging mukha ni Bangag? Yung ganyan, okay? At ang mukha niya, ito, ganyan. Ano siya? Ayan, never naman naging ganyan ang mukha ni Bangag. Oo nga, no? Oo, di ba? Yung mukha niyang, o baka ibang mukha. Tignan mo, or, pwedeng AI picture. Ang layo, Oo nga, di no? ba? Layo. Oo. Tapos, pero itong mukha ni Lisa Tanas, ito talaga, demonyong-demonyo talaga yung itsura niya. Tapos kung mapapansin mo yung yung anak nila, pumayat na yan majoba pa rin kamukha ni Franz, okay? Yung lumamo ng isang drum na kaning baboy dyan sa Malacanang. Okay? Yung kanilang mga katulong dati. Then ito yung mukha ni Bangag. Ayan, nakita ko kasi sa picture ko, ayan, sa phone book ko. This is March 17 this year. So ang chika boom boom, mga kababayan, by the way happy Easter na sana tayo, pero okay lang 'yon. Habang muling bumangon at nabuhay si Jesucristo, sana nga may nailibing na buhay. May nailibing o may naigurgur. Kasi ang taong bayan ay gustong-gusto na talagang magurgur itong hayop na ito. Let's say hypothetically, mga kababayan, kung gurgur na ba si Bangag, ano ang mangyayari? So ibig sabihin, kung ngayong araw na ito ay nagurgur na si Bangag, automatic si Inday Sara ay presidente na. Alright? Base sa bisa ng Artikulo 7, Article 7, Section 8 ng Constitution. So kapag namatay na si Bangag o nagurgur na siya, mabilis dapat. Pero ang nakikita natin, it's either siya ay nagtatagumatayo na, at kung mamatay man si Bangag, for sure, i-delay nila ito. Okay? Kasi 2023 pa lang, sinabi ko na sa inyo, di ba, namuntik na mamatay si Bangag nung nagkaroon siya ng muscle spasm, di ba? Kaya nga nataranta si Lisa Tanas noon kasi noong 2023, akala niya, meron na talaga siyang problema sa kanyang buto, sa buli, lahat tanan, di ba? Wasak na, di ba? Wasak na. At sa ulo ng mga sipon na hindi nararamdaman. So, kung kunwari lang, sabi ko hypothetically, kung dapat talaga mag-take na ng oath si Inday Sara. Di ba? Kasi kung gurgur na siya, hindi siya nagpakita noong kahapon dyan. Easter Sunday, hindi enough yung picture. Kailangan magparamdam siya kung buhay ba siya o
Tama. 'Di ba? The reason why, ito yung mga kadahilanan kung bakit gusto nilang i-impeach si Inday Sara. Kasi 2023 pa lang, muntik-muntik na yan mamatay si Bangag. Yan ang in-expose ko sa inyo. 'Di ba? Na itinatago ng mga hayop na yan. Meron pa nga mga lumabas na may nilift ng helicopter from Malacanang. 'Di ba? Maraming ganon. So ang question nyo ba, pag namatay ba si Bangag ngayon, hypothetically, si Inday ay magti-take ng oath? Of course. Of course. Tama yan. Yan mga ganyang usapin, nasa legal na batas yan. Dahil kung hindi na kaya, huwag na itago sa taong bayan. Kung hindi na kaya mamuno, magbitiw na. Kasi, oo, aasa ang taong bayan na kayang pamunuan, wala na palang kakayanan yung katawan. Sabi ni Aling Ledesma, at aasa ang taong bayan na sana, oo, gagawa pa ng mabuti, kaso hindi na eh. Di ba? Nakaw dito, nakaw doon. Kung sakali, totoo man yung sinasabi nito ni Ate Maharlika, maraming matutuwa. Sabi ni Aling Ledesma. So shoutout muna tayo ha. Ito yung hinihintay yung mga segment natin. Pasensya na kayo. Siyempre, kung umabot kayo sa video na ito, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe. At yun ang ating paglalambing sa inyo. Shoutout nga pala kay Nora Conlo from Lebanon. Miss Moso from Europe, Poland. Sweet Barley from Singapore. Shoutout po. May PM 8299 from Aman Jordan. Kay Ma'am Nelsa Morante from Canada. Advance happy birthday at Dan Gio Vincent Reyes. Birthday niya bukas. Ayan ha. Birthday niya bukas. Happy birthday! Wala tayong effects na ganun eh. So eto pa, marami pa tayong shoutout. Gusto nating talagang i-shoutout kayo kasi syempre lagi kayo nakasubaybay sa akin eh. Yung pag-shoutout lang natin sa inyo, isang malaking malaking katuwaan na lang yun, malaking bagay yun para ito pa shoutout kay ayun nga, Sweet Barley watching from Singapore. Mahirap din kasi maliit yung screen. Kay asa na kayo? Pag ako talaga dito naghahanap, na biglang nawawala. Pero pag minsan hindi ako naghahanap, maraming nagpapa-shoutout. Kaya, ayan, kay Ma'am Nelsa Morante, watching from Germany, shoutout po ng bonggang-bongga. Si Ma'am May PM, almusal, yun na nga, paulit-ulit tayo, as Man Jordan. Sino pa? Sino pa yung nagpapa-shoutout dito? Hinahanap ko talaga. Ayun, kay Ma'am Marvy Oriel, bagong subscriber po. Salamat ma'am, shoutout po ng bongga. Ato kay, ayun, May PM, kay Goods Almusal, lagi siyang nanonood ng ating komentary. Huwag kayong magsasawa, at ikwento nyo sa inyong mga kapitbahay, kamag-anak. Lagi natin pagtatanggol si Bibi Sara. Kailangan natin manalo si Bibi Sara para matapos na ang kanilang pagnanakaw dito, yung mga dorobo ng bayan. So, hinahanap nila si Ngagba. Ito, sabi ni Ate Maharlika, wala na. Finish na. Aray ko po. Bahala kayo dyan. Masarap magnakaw pero hindi magagamot ng pera ang karamdaman. Matindi ang karamdaman nila. Kay Mama Mona Lisa Riche, nanonood siya mula Australia, Ma'am Mona Lisa. Alright, taga Melbourne pala si Ma'am Gina. Eugenia no Kila. Ayan, taga Melbourne, nanonood siya. At kay Sir Remiter Teresa. Remiter Teresa. Ma'am pala to. Galing Malaysia. Shoutout po. Hinahanap ko rito eh. Maris Texon, ng Taiwan, shoutout po. Kay Bibian, shoutout po. Roto Vegas, New Zealand, shoutout po. Kaya kung umabot ka sa video na ito, huwag mo nang hintayin. Mag-comment ka na, baka sunod na ma-shoutout ka na. Hanggang sa muli, bye-bye!